Sawadika. So guys, mula rito sa Bansong, province of Thailand. So welcome sa aking YouTube channel. At guys, no, yung hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na kayo guys para updated kayo sa aking mga hanash. So for today's video guys, ang ating pag-uusapan walang iba kundi ang ating pambato sa Mr. Supranational 2024 na walang iba kundi si Brandon Espiritu. So, meron lang tayong mga points, no? Atin nang aalamin kung meron bang possibility na masungkit niya ang corona ng Mr. Supranational 2024, So, alam naman natin na ang Mr. Supra ay talagang Mr. Supranational ay isang prestiyosong pageant, no? At ang mga nananalo talaga ay mga di-kalibre. So, meron lang akong 5 things na babanggitin, no? Kung bakit para sa akin guys ay may possibility na masungkit ni Brandon ang corona. So later, you can share your ideas, no? Kung anong inyong mga opinion. So, umpisa na agad natin. Number 1, kung bakit ko nasabing posible na mauwi ni Brandon ang crown ay yung kanyang pagsasalita. Napaka-eloquent niya, no? So, magaling siyang magsalita. He is a good speaker. So, yun ang masasabi ko. Talagang may sense, may laman yung kanyang sinasabi. So, kung pagdating sa Q&A, so, for sure, makakasagot si Brandon. Next, captivating. So, diba? Very masculine at malakas ang appeal ni Brandon, no? So, combination siya ng Filipino at foreigner, no? So, he is born or he lives in Guam, no? So, half Filipino tapos half foreigner. So, ang ganda ng combination, malakas yung kanyang appeal talaga. Kakaiba. Next, yung kanyang physique na alam naman natin, isa rin yan sa mga pinagbabasihan ng Mr. Supranational. Yung kanyang abs, talagang plakado, no? So, ganitong klaseng mga pambatang dapat pinapadala natin. Hindi yung hindi nag-effort sa katawan. So, yung physique ni Brandon napakaganda. Model type talaga, yung muscle talaga, no? Yummy talaga si Brandon. Next, yung kanyang walk, no? May mga ilang nagsasabi na yung walk niya ay mabilis, hindi sila convinced. Pero sa akin guys, syempre, merong, for me lang, mayroon talagang mas magaling pa sa kanya, no? Pero hindi naman siya yung, sabihin natin na walang dating yung kanyang walk. So happen, talagang yung masculine, ganun talaga ang mga atake. Kasi pag hindi yan pure na masculine, marami pang mga execution na gagawin yun, mga patuitan sa stage. Pero si Brandon, ganun kasi yung mga lalaki. Hindi naman katulad yan ng mga female pageant, ay maraming mga eksena. So ganun. Okay lang sa akin yun. Hindi overacting ang kanyang pagrampa sa stage. And last, ay yung kanyang influence sa social media, no? So, impactful siya. So, pwede nga siyang maging commercial model, So, impactful siya pagdating sa social media. Malakas yung hatak niya. So, yun lang guys, no? Ayan yung mga points kung bakit si Brandon ay posible na makuha niya ang crown ng Mr. Supranational 2024. So, number 1, eloquent. Number 2, captivating. Number 3, he has a good physique. Number 4, yung walk, hindi overacting, masculine. At yung number 5, malakas yung kanyang social media impact. At based nga doon sa mga update, so ano ba yung mga achievement ni Brandon. So, Supra Fan Vote, pasok siya sa top 10. Supermodel of the Year, pasok siya sa top 11. At Mr. Influencer, top 3 pumasok siya. So yun lang guys, thank you so much for watching this video live again mula rito sa Bansong, province of Thailand. Thank you.